Given that, yung mga binanggit mo about SMNI, may mga panawagan yun for Congress to revoke their legislative franchise, yung kanilang prangkisa. Pabor ka ba dyan? Well, ako kung talagang lumabas na merong paglabag sila sa kanilang franchise, no? Hindi lang sa usapin ng upholding yung yung ethics ng media, but other, I guess, more serious allegations of violations ng kanilang franchise. Nasa kapangyarihan naman ng Kongreso 'yan. At kung talagang matibay ang batayan, why not? Uh, Wala akong simpatya para dyan sa SMNI. Tingin ko mas magiging matiwasay at maganda ang takbo ng Pilipinas kung wala yung ganyang klaseng mga media entities. So far na ba yung from where you're sitting? Kasi dati ka rin naman congressman, no? Ano ba yung mga nakikita mong obvious na paglabag ko sakasakali? Well, may mga binabanggit sila na yung failure to report, yung mga kasi obligasyon nila na i-report sa Congress kung may mga major changes, halimbawa yung bilihan ng mga shares, ilalabas nagpalit ng may-ari, hindi alam ng Kongreso. And then yung pagsisinungaling sa kanilang mga reports, whether in Congress or sa Securities and Exchange Commission. Mga red flags yan eh. Uh, yung kanilang financial documents, no? Isang istasyon na walang mga advertisers pero nakakapagpasweldo ng 100,000 a month sa kanilang mga talents, nakakapagsweldo ng 1 million a month sa kanilang consultant, and yet walang obvious na revenues. So ang relasyon ng SMNI sa China State Media na meron sila palang kasunduan, Memorandum of Agreement, ano yung relasyon ng SMNI sa religious group ni Kibuloy. So these are things na tingin ko equally, if not more serious than issues of the breach of media ethics. Oo nga eh. Nabanggit mo rin yung breach of media ethics kasi yan naman ang ginagamit na framing ng mga tagapagtanggol ng SMNI in particular, yung si former human rights lawyer Harry Roque, 'di ba? At one point sabi pa niya, yung media dapat daw suportahan yung SMNI dahil ginigipit, no? Parang ganon. Sa'yo, Alam mo, bakit sige, go ahead. totoo naman may papel ang media na maging fourth estate, no? O maging critical sa mga nasa kapangyarihan, lalo na ang gobyerno. But you don't have to lie to do that, no? Hindi justification nun yung papel na yon ng media, that cannot be used to justify false information, disinformation, misinformation, yung inciting of violence and hate speech, yung outright lies and fabrications. Ano yun eh? Uh, Hindi lang simpleng pagiging fourth estate yan, no? Nagiging uh, propaganda arm and disinformation arm ka na. At kapag ganon, tingin ko talagang ano yun, talagang labag yun sa privilege na binigay sa iyo ng pamahalaan para mag-operate ka as a media entity. So hindi mo pwedeng gamitin para magtago yung pagiging media, quote-unquote, sa ganitong sitwasyon? Parang ganun ba yan? Oo. Example, itong si Celis. Yung kanyang accusation na ano yon 1.8 billion ba yon in travel funds. Expenses Sabi niya ng nagtatanong speaker. lang daw, no? Oo, nagtatanong lang naman daw. Pero pag pinanood mo yung kanyang episode, hindi nagtatanong yun, nag-aakusa yun. And he was speaking as though it was a matter of fact, that it was established na yun talaga. Yung pala, peke, yung pala mali yung information, and he had to apologize and to admit his mistake. Uh, pero yun, mabuti sana kung isang beses lang. But ginagawa nila yon araw-araw. Lalo na sa mga grupo, mga tao na critical sa gobyerno, mga members of the opposition, members of the progressive groups, mga aktivista, at kahit sino na lang na hindi nila makasundo sa kanilang politikang paniniwala, ginagamitan nila ng ganong klaseng mga disinformation and misinformation.